Matapos mamatay ang matandang third, nagkagulo ang mga natitirang alagad dahil nawalan sila ng pinuno. Dahil dito, nagsitakas silang lahat na parang mga bubuyog na nawala ng reyna. Hindi naman pinalampas ng mga mandirigma ng pamilyang Tang ang pagkakataong ito, lalo na't matagal na nilang pinananabikan ang paghihiganti laban sa madilim na Panginoon ng pagwasak. Agad nilang sinundan ang mga kasapi ng Demon Sect at tuluyang nakamit ang malaking tagumpay. Nag-umapaw ang sigawan at galak ng mga kabalyero ng Sichuan. Habang pinagmamasdan ito, labis na humanga si Snake. Napagtanto niyang kahanga-hanga si Chad dahil siya pala ay kabilang sa 10 lason ng kanilang clan, isang alamat na akala ng lahat ay kathang-isip lamang. Pinuri niya si Chad at nagpasalamat sa tulong na ibinigay nito sa kanila. Sinabi pa niyang nararapat lamang na sila'y bumalik at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit sinabi ni Chad na dapat nilang ipagpaliban muna iyon. Ipinaliwanag niyang ayon sa liham na nakuha niya mula sa katawan ni Silver Mask, masusing naghahanda ang kalabang puwersa para sa pag-atake ng Righteous Alliance. Bukod pa rito, napag-alaman niyang ang matinding pinuno ng Ice Snow faction mula sa pamilyang Fujinlo ay ipinadala sa Goho. Ayon sa mga balita, siya raw ang pinakamalakas na tagasunod ng madilim na Panginoon ng pagwasak, bukod sa Panginoon mismo. Kung totoo iyon, malaki ang panganib na kinahaharap ng mga sundalo ng alyansa. Binigyang diin ni Chad na bago nila harapin ang mismong madilim na Panginoon, kailangan muna nilang iligtas ang mga kasapi ng alyansa upang maiwasan ang labis na pagkatalo. Iyon naman daw talaga ang tungkulin ng pinuno ng alyansa. Paglipat ng tagpo, inutusan ni Barbie ang kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng natitirang puwersa at maghanda para sa nalalapit na labanan. Ipinaliwanag ng banal na third na simple lamang ang kanilang estratehiya, ang pangunahing hukbo ng alyansa ay haharap sa mga tropa ng Guam, habang siya, bilang isa sa mga pinakamalakas na mandirigma sa Righteous Alliance, ay lulusob upang hulihin si Lady Gua. Gayunman, nag-alinlangan si third. Itinanong niya kung ano ang mangyayari kung sakaling bumalik si Silver Mask. Aniya, kung hindi makababalik ang pinuno ng alyansa na kanilang pinagtitiwalaan, baka sila mismo ay mahulog sa patibong at tuluyang malipol. Ipinunto niya na dinala nila lahat ng puwersa, kabilang ang mga tagapagtanggol ng kanilang punong himpilan. Sa kabila nito, nagtiwala siya sa desisyon ng kanilang pinuno na kaya nilang magtagumpay kahit wala ang mga Fire Realm Masters. Sumagot naman si Barbie na, hindi tulad ng iba, kailanman ay hindi serious sa salita ang kanilang alyansa. Ngunit tinanong niya si Third kung patuloy pa rin ba itong nakakapit sa dati nilang pagtatalo. Sinabi ni Third na labis lamang ang pag-asa nila sa pinuno ng alyansa. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, biglang yumanig ang paligid sa isang malakas na pagsabog ng malamig na enerhiya. Nagulat silang lahat. Ayon kay Third, nagmumula ang enerhiyang iyon sa tahanan ng pamilyang Gu. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari doon. Ilang sandali pa, isang matandang paang lumitaw mula sa anino, kasabay ng tinig na nagsabing narinig niya ang kanilang pagtatalo. Sinabi ng matanda na imbes na mag-away, mas mabuting nagpunta na lamang sila sa kanilang patutunguhan. Ang matandang iyon ay walang iba kundi si Bex Ryan, ang pinuno ng Ice Snow faction, isang alamat na noon ay napapabalita lamang. Labis na nagulat si Barbie sa kanyang pagdating. Habang nakatitig si Third, bigla namang itinapon ng matanda ang isang bangkay sa harap nila. Laking gulat ng lahat nang makita nila na yun pala ay ang ulo ng pinuno ng pamilyang Gu. Ipinaliwanag ni Bex Ryan na plano na sana niyang patayin ang babaeng iyon noong nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Guho at ng iba pa, ngunit masyadong tumagal ang sagupaan kaya't siya na mismo ang kumilos. Nagtanong si Barbie kung bakit niya pinatay ang sarili niyang kakampi, gayong ang digmaan ay para tukuyin lamang ang susunod na tagapagmana ng 3 demonyong pamilya. Ipinahayag ng matanda na ang kanilang pamilya ay matagal nang naisantabi dahil hindi nagkaanak ng lalaki ang kanilang ginang. Kaya't nang marinig ng ginang ang alok ng kanilang pakikipagkasundo, inakala nitong makabubuti iyon para sa pamilyang Gu. Subalit sa totoo lang, may iba palang balak ang matanda. Binalak niyang gamitin ang sitwasyon upang magkaroon ng aksidente sa digmaan, kung saan maaaring mamatay ang isang mataas na babaeng mandirigma ng mga demonyo.
Natawa pa siya habang sinasabing baka makapatay pa siya ng 2 o 3 sa iisang hakbang. Napagtanto ni Barbie na tuso ang babae, plano nitong patayin silang lahat at palabising naganap lamang ang kapwa pagkawasak sa pagitan ng pamilyang Gu at ng Righteous Alliance. Labis itong nakakatakot, ngunit wala na silang pagpipilian kundi maghanda para sa labanan. Siniguro niyang may kasama silang Fire Realm Master na makakatulong sa kanila. Ngunit biglang natawa si Bex Ryan at sinabing dapat niyang alamin kung kaninong panig ba talaga ang Fire Realm Master na iyon. Laking gulat ni Barbie nang itutok ng mandirigmang iyon ang kanyang espada sa kanya mismo. Sinabi ng lalaki na huwag siyang sisihin sapagkat kasalanan din niya ang lahat ng ito. Naalala ni Barbie ang araw nang tuluyang winasak ng madilim na Panginoon ang pamilyang Joel. Sa kabila ng lahat, hindi raw ito gustong lipulin silang lahat noon. Napagtanto niya na ang kapangyarihang iyon ay isang pader na hindi kayang lampasan ng karaniwang tao. Ngunit sa kabila nito, hindi raw niya maaaring hayaang makaalis ng basta-basta ang mga humarap sa kanya. Tinanong niya ang Sword Sovereign, na kilalang pinakamalakas sa wuwang, kung kaya ba nitong harapin siya. Sinabi niyang kung gagawin niya iyon, patatawarin niya ang iba. Nang marinig iyon, agad itong sumuko at nakiusap na ipakita sa kanya ang awa. Ngunit sinabi ng Panginoon na siya'y nabigo at pagkatapos ay inutusan si Silver Mask. Sa isang iglap, may itinapon itong kakaibang bagay, isang demonic worm. Inutusan niya si Silver Mask na huwag makialam sa labanan sa pagitan ng Righteous at ng mga demonyong puwersa. Ngunit binalaan siya ni Third na huwag subukang kontrolin ito gamit ang demonic worm dahil kung magtugma iyon sa enerhiya ng isang Fire Realm Master, maaari itong sumabog at punatin ang katawan ng sinumang tatamaan. Napagtanto ni Barbie kung bakit tila nag-aatubili ang lalaki na lumaban. Alam niyang kung magtatagpo ang dalawang lakas na iyon, tiyak na kamatayan ang kapalit. Subalit bago pa siya makapagsalita, sinaway siya ni Third, sinasabing para sa kanya, ang digmaang ito ay isa lamang laro, at kung nanaisin niya, kaya niyang tapusin ito anumang oras. Sinabi ng kaaway na kung magpapatuloy ang labanan, tuluyang mawawasak ang buong martial world. Anuman ang lakas ni Chad, kailanman ay hindi niya kayang talunin ang nilalang na yon. Ipinaalam niya sa matandang babae na ang wudang ay nagsisimula ng umatras. Narinig iyon ng matandang hag at ngumiti ng mapait. Sinabi niyang matanda na siya para muling sumabak sa digmaan, kaya't ipinag-utos niyang ang alyansa na ang magpatuloy sa pakikibaka. Idinagdag pa niyang kailangan niyang hiramin ang lakas ni Nawon at ng iba pang mga mandirigma. Nagulat si Barbie sa kanyang narinig. Nanatili siyang tahimik, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napansin niyang tila may kakaibang kislap sa mga mata ng matandang babae, parang may plano itong hindi pa ipinahahayag. Habang hinihintay ng lahat ang susunod na pangyayari, napansin ng matanda si Muryo. Agad siyang napangiti at inisip na may nakita siyang bagay na kapanapanabik. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala sa pagdadaldalan ang mga mandirigmang wuwang, bigla siyang kumilos. Sa isang iglap, pinaslang niya ang ilan sa kanila gamit ang napakabilis na atake. Nagulat ang lahat sa nangyari. Hindi makapaniwala ang mga mandirigma sa bilis at lamig ng galaw ng matanda. Agad namang sumigaw si Third, paalala niya na dati ay nagkasundo silang huwag gagalawin ang mga tagawudang. Ngunit hindi niya yun pinansin. Sa halip, tumingin siya ng diretso kay Third at malamig na tinanong kung siya ba ay inapo ng Ice Palace. Siya ay inilarawan na si Bex Ryan ang pinuno ng Ice Snow Faction at dalubhasa sa mga teknik ng yelo. Ayon sa salaysay, hindi gaanong alam ng marami kung bakit siya sumama sa Demonic Path, ngunit sinabi ng iba na may kaugnayan ito sa pagbagsak ng Northern Sea Ice Palace, isa sa 5 makapangyarihang puwersang mundano. Ipinaliwanag na ipinanganak siya na may tinatawag na 70 Constitution, nagtagumpay sa kanyang pagsasanay, at napili bilang pinakabatang magiging ulo ng pamilya. Binuod ng teksto na isang araw ay naramdaman ni Bex Ryan na may hangganan ang kanyang pag-unlad sa yelo kapag umasa lamang sa yin energy, kaya sinabi niyang sinubukan niya ang isang mapanganib na eksperimento. Ipinaliwanag niya na ang demonic arts ay naglalaman ng prinsipyong ng pagbaliktad,
at minungkahi niyang kung gagamitin ang demonic energy upang pinuhin ang ice techniques, magiging katulad iyon ng paggamit ng yin energy sa isang katawan na likas na yang. Ginamit niya ang ganitong paliwanag upang ilarawan ang loika ng kanyang eksperimento. Bunga ng eksperimento, sinabi sa kwento na tuluyang nawasak ang Ice Palace. Inilarawan na nagtamo ng kontrol ang pagsasanib ng dalawang enerhiya na umusbong ng lampas sa kanyang kakayahan, at nang sa wakas ay napigilan niyang bahagyang ang enerhiya, siya lang ang natirang miyembro ng kanyang angkan. Dahil sa matinding pagkakasala, ayon sa naratibo, nagkubli siya sa isang yungib. Makabilang na dekada pagkatapos nito, binisita siya ng isang lalaki na nagsabing nakaramdam siya ng demonic energy at inakusahan siyang sanhi ng pagkawala ng Ice Palace. Tinukoy ang lalaki na si Yan Muyol, pinuno ng Heavenly Demon Sect. Ipinahayag ni Yan Muyol na nakita niya mula sa mga naunang eksperimento ni Bex Ryan na maaaring magtugma ang ice techniques at demonic arts, at nagpatuloy siyang sabihin na ang kanilang sektang dinarosan din ng mga eksperimento upang baguhin ang mga likas na katangian ng katawan. Sa usapan, inalok ni Yan Muyol si Bex Ryan na sumapi sa kanilang puwersa at ipinangako niyang tutulungan siyang muling itayo ang Ice Palace. Ayon sa salaysay, ito ang dahilan kung bakit sinakripisyo ni Bex Ryan ang sarili at naglingkod sa demonic sect. Sinabi pa na, sa kautusan ng pinuno ng sektang iyon, lumipat siya sa Central Plains kasama si Yan Jong-hook at naging pangunahing puwersa ng madilim na Panginoon ng pagkawasak. Sa kalaunan, inilahad ni Bex Ryan sa teksto na nang sumama siya sa demonic sect ay hindi lamang para sa kapangyarihan, hinanap din niya ang isang bata dito na may natatanging triple na meridian. Ipinaliwanag niyang sa pagkakaroon ng batang may ganitong natural na katangian, mas mapapabilis nila ang muling pag-usbong ng Ice Palace. Kaya nag-alok siya kay Muryo, sinabi niya na walang ang dumadaloy ang dugo ng Ice Palace sa katawan ng bata, at inanyayahan siyang maging kanyang disipulo upang magtulungan sa muling pagtatayo ng palasyo. Ipinaabot din niya ang pangako na kung sasang-ayunan ni Muryo, aalagaan niya ang hukbo ng alliance at papatayin ang wudang. Nagprotesta si Sung Chan III at sinabi niya na iba ito sa kanilang napagkasundoan, binanggit niya na ang wudang na ang unang lumabag sa pangako at dapat hindi sila malulubog ng malalim sa digmaan. Nag-alinlangan si Muryo, ngunit mariing sinabi ni Bex Ryan na gawin ang pagpili at muling ipinangako na kung susundin siya ng bata ay papatayin niya ang mga wudang. Muli niyang ipinahayag ang pag-aalok na iyon ng may halong pang-aakit at pagbabanta. Tumanggi si Muryo nang mariing ipinahayag niya na kahit dumadaloy man sa kanya ang dugo ng Ice Palace, siya ay miyembro ng Sichuantong family at mandirigma ng Righteous Alliance, ayon sa kanya, walang negosasyon sa demonic path. Nang marinig ito, nanigarilyo ang mukha ni Bex Ryan at paunti-unting nagningning ang kanyang mga kamay na napuno ng yelo. Ipinaliwanag pa ng teksto na umusbong mula sa lupa ang mga tinak at yelo na nagkulong kay Muryo. Bagamat may nakatutok na pagngiti at sinabi ni Bex Ryan na hindi niya intensyon na saktan muna ang bata, malinaw niyang ipinahayag na bilang kaparusahan dahil sa pag-abala sa kanya, kailangan niyang puksain ang lahat ng miyembro ng Righteous Alliance at mga tauhan ng wudang na nandoon. Nagbagso ang yelo mula sa lupa at nasakop ang mga sundalo na nakapaligid, at hinimok ni Bex Ryan si Muryo na magpasya. Anuman ang maging kapalaran ng mga tao roon, wala raw ibang opsyon kundi ang sumama sa kanya. Sa di inaasahang sandali, tumingin ang lahat pataas at nagulat nang may dumating na bagong tao. May sumigaw na siya ay ang Alliance Leader, at ang bagong dating ay kinilalang si Yang, pinuno ng Righteous Alliance. Lahat ay nagulat, at si Bex Ryan ay nag-isip ng malalim. Sinabi ng teksto na kahit na pinagsama niya ang 7 Yin Ice Techniques at Demonic Arts, hindi niya mabasa ang enerhiyang taglay ng bagong dumating. Nagtaka siya kung ano ang kanyang hinaharap at kung ano ba talaga ang kanyang nakakaharap. Sa pagharap ni Muryo kay Yang, nagtanong si Muryo kung paano nakarating si Yang doon. Sinabi ni Yang na agad siyang dumating matapos makatanggap ng intel na inaasahang magkakaroon ng labanan doon, at mabuti na lamang daw hindi pa malaki ang mga pinsala ng alliance. Tinugunan din ni Yang ang tanong kung bakit may espada na nakatuhog sa leeg ni General Jagol at tanong niya kung ano ang ginawa ni Bex Ryan upang humarap sa sitwasyong iyon. Hindi natakpan ng emosyon si Bex Ryan, nagkunwa siyang may maraming tanong, ngunit sinabi niyang kailangang harapin muna ang Extreme Demon Master. Mabilis siyang nagpakawala ng malawak na alon ng lamig,
Sumagot naman si Yang sa pamamagitan ng pagsabog ng apoy. Ipinahayag sa teksto ang pagkabigla ni Bex Ryan nang makita ang init na kayang tiisin ang lamig ng 7 yin, sinabi niyang imposible ang ganitong init. Nag-utos si Bex Ryan kay Sung Chan Thirds na patigilan si Yang, ngunit bahagyang nag-alinlangan si Sung Chan Thirds. Agad namang binago ni Bex Ryan ang kanyang utos at inutusan na patayin si Strategist Jaggle kung hindi kikilos. Sa takot, tila nanginginig si Sung Chan Thirds. Tinanong naman ni Yang kung may sabwatan at sinabi niyang magkakaroon siya ng maraming katanungan pagkatapos ng labanan. Sinabi sa kwento na tinanong muna ni Chad kung pipigilan ba niyang gumawa ng anumang hanggal na kilos, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang alon ng enerhiya na tumama kay Baek Sur-ayon. Ayon sa paglalarawan, naging paralisa ang katawan ni Baek Sur-ayon at hindi na siya makagalaw dahil sa kapangyarihan ni Chad. Nagduda siya sa sarili kung paano makakaya niyang naitali ang demonic energy ng iba gayong hindi naman siya ang leader ng sektang iyon. Ipinaliwanag ni Chad na ang kaalaman ng yumaong pinuno ng sektang demonic ay naging kapaki-pakinabang para sa ganitong paraan ng pagharang. Naguluhan si Baek Sur-ayon nang tanungin niya kung sino ang namatay, at hinawakan ni Chad ang kanyang kamay upang ipakita na tila eksperto siya sa ice techniques. Sinabi niya na naranasan na rin niyang harapin ang napakalupit na lamig at nag-alok na subukan kung gaano katagal makatatagal si Baek Sur-ayon. Agad niyang ginamit ang cold poison palm technique at, ayon sa salaysay, naipit si Baek Sur-ayon sa balat ng yelo, taglay ang mukha ng matinding pagkabigla, na hindi makapaniwala sa nangyari. Habang nagpupumiglas sa yelo, nagtanong si Baek Sur-ayon sa sarili kung paano niya naramdaman ang ganoong tindi ng lamig kahit na sanay siyang gumamit ng 7 yin ice techniques. Pinunarin niya kung paano maaaring sabayan ng isang tao ang yang energy na kayang sumupil sa 7 yin at ang malamig na enerhiya na humihigit pa sa 7 yin ng sabay. Ipinaliwanag ni Chad na may kabataang babae noon na nagdusa sa siyam na yin illness at nagtiis sa lamig ng higit sa 10 taon dahil nais lamang mabuhay ng isang araw pa kasama ang kanyang pamilya. Binanggit niya na marahil hindi ganoon katalas ang desperasyon ni Baek Sur-ayon kumpara sa babae na iyon. Nagulat si General Jaggle nang makita na walang laban si Baek Sur-ayon at madaling natalo. May sundalong sumigaw na ang Alliance leader ang siyang nagwagi laban sa Extreme Demon Master at ipinahayag ang pagpupugay sa kanya. Hindi makapaniwala si Sechong sa kanyang nasaksihan, ang mabilis na pagkatalo ng isang Extreme Demon Master. Nang mawala ang panghihimasok, sinabi ni Chad na itutuloy na niya ang hindi natapos nilang pag-uusap at tinanong kung bakit itinutok ni Muryo ang kanyang espada sa leeg ni Strategist Jaggle. Nanahimik si Song at hindi agad sumagot. Dahil sa mga sinabi ni Bex Ryan bago siya napahamak, inisip ni Chad na maaaring may kasunduan na naganap, tinanong niya kung maaari bang ituring iyon na pagtataksil laban sa Alliance. Nagbigay ng komento si General Jaggle na ang sitwasyon ay komplikado at nag-aalangan kung paano ito hahawakan dahil dapat sanay minor conflict lamang ang pag-uusapan at ang Ice Snow faction ang nagmungkahi ng pag-urong ng parehong panig. Ipinaliwanag na ang desisyon ng CC leader, Sechong, ay nakatuon lamang sa pagpapaliit ng kanilang pagkasugat. Tumanggi si Chad na basta-basta lamang paawatin ang nangyari dahil nakaturo ang mga mandirigma ng wudang ng kanilang mga espada sa mga kasapi ng Alliance. Aniya, ang pagtutok ng espada sa Alliance representative at kasapi ay isang hamon sa kanya at hindi sapat ang simpleng pangako upang baliwalain iyon. Humirit si General Jaggle na ang mga tao ng wudang ay sumusunod lamang sa kagustuhan ni Sechong at ipinayo niyang tanggapin na lamang ng Alliance leader ang kanilang katapatan at bigyan sila ng pagkakataong magbago tulad ng ginawa ni Chad noon. Matapos mag-isip ng sandali, pumayag si Chad na ipagpaliban muna ang parusa at payagang lumipas ang pagkakataon sa pakiusap ng strategist. Agad niyang hinawakan si Song Chong sa kwelyo at pinagsabihan na magpasalamat. May eksena na muntik ng sampilan ni General Jaggle si Song at nagkaroon ng pagpukol na nagpahiga sa strategist, na napahinahon at nagpasalamat dahil nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi nagwakas doon, sinala ni Chad ang kakaibang enerhiya sa katawan ni Song at ibinunyag na may natagpo ang poison energy sa dantian nito, babala iyon na maaaring siyang naging mitya ng hidwaan. Ipinakita rin niya ang Demon Worm bilang patunay na may nalaman siya. Bagamat inaming inurong niya muna ang parusa, mariin niyang pinayuhan si Song na mag-ingat sa kanyang mga kilos dahil kung matiyak niyang tunay na kaaway ang wudang,
sisirain niya ang buong sektang Wudang sa Central Plains. Nagpakita ng panandali ang pag-igting ang hangin nang magpaalam na si Chad at mag-utos na magsiyapong bumalik ang lahat sa Sichuan. Tinipon ni Chad ang mga tao at ipinaalam ang kanilang pag-alis pabalik, habang ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng maraming tanong at babala sa mga nasa paligid.